Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 11, 2023, Martes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 36 to 41. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Happy Easter pa rin po. So, ito po ay tinatawag nating Octave of Easter. Ibig sabihin ay 8 araw natin na pagninilayan ang pagkabuhay ni Kristo. At alam na natin, nawa ay tumimo sa ating isipan na ang pagdiriwang na ito ay nagpapaalala sa atin ng dakilang pag-ibig at abag ng Diyos sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal na rin sa ating kung kaya tayo po ay iniligtas niya sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ngayon, sa mga gawa ng mga apostol na nakatuon sa pagpapahayag na si Kristong pinatay ay muling nabuhay. Si Kristo na ipinako sa krus at namatay ay muling nabuhay. At ganun pa rin, yung kailangan natin makita yung consistency ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Sa panahon pa ni Juan Bautista, ganito rin ang kanyang pahayag na talikdan ng mga kasalanan noong panahon ng Kwaresma. Laging ito ang panawagan na talikdan, pagsisihan ang mga kasalanan. At maging si Jesus, ito rin ang sinasabi niya na ang pagsisisi at ang kapatawaran ay igagawad sa taong nananalig sa Kanya at kumikilala sa Kanya. At ngayon, sa pagkakataong ito, sa konteksto ng atin pong ipinagdiriwang, si Pedro at ang mga alagad ay buong tapang at lakas ng loob na kanilang ipinapahayag ang aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan at magpabinyag sa pangalan ni Jesus, ni Jesus. At ito yung nawa ay mapagnilayan natin din. Pero ano nga ba ang nangyari sa atin sa mga panahong ito? O nung tinatawag natin mga mahal na araw, nasan nga ba tayo nung ipinapahayag ang misteryong ito ng kaligtasan na ginawa ni Kristo para sa tao? Nasaan nga ba tayo? At ano ang dating nito? Lalo pat ngayon, marami po ang nagbabalik na sa kanilang trabaho matapos ang mahabang pahinga, mahabang bakasyon. Kamusta po? Ano ba yung naging dating nito sa atin, sa iyo, sa buhay mo, yung mensahe na pinapahayag nito? Paano ba natin ito inuunawa? Para bang bumalik pa tayo sa ating mga ordinaryong gawain, katulad ng pagtatrabaho na napagod lang, o babalik tayo na may dala-dala tayong kumbaga pinangahawakan na salita ng Diyos
salita na nagbibigay ng pag-asa sa atin na kahit nga gaano tayo naging makasalanan, ay Kanya pa rin tayong iniligtas. No? Dahil ang Kanyang pagpapakasakit ay para sa lahat. Kilala man siya o hindi, tinatanggap man siya o hindi, pero itong kaligtasan na ito ay iniaalok para sa lahat. No? Kaya nawa, pakinggan natin muli, no, ang mensahe ni Kristo o ng Pasko ng Pagkabuhay na lagi pong pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi, at tatanggapin din natin siyempre ang kapatawaran mula mismo sa ating Panginoon. Kaya muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat at Happy Easter po.